Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan na tulad nito. At kung may sarili kang kwento ng hilakbot, hiwaga, o kilabot, isend mo sa tambayancreepy@gmail.com. Handa ka na ba? Ang kwarto ni Lola. Simula nang mamatay si Lola Remedios, naging tahimik na ang bahay ng pamilya Del Mundo sa Antipolo. Ngunit ang katahimikang iyon ay tila may itinatagong ingay. Dahil tuwing hating gabi, naririnig ni Ella, ang 16 na taong gulang na apo ni Lola, ang mahinhing tapak ng paa mula sa kwartong matagal nang hindi binubuksan, ang kwarto ni Lola. 3 taon na ang lumipas simula nang bawian ng buhay ang matanda, pero tila ba hindi siya tuluyang lumisan. Isang Lunes ng gabi, habang nag-aaral si Ella sa kwarto niya, bigla siyang napatigil. Malinaw niyang narinig ang kaluskos mula sa pasilyo. Tila may paa na dumadaan. Mahina, mabagal, pamilyar. Hininaan niya ang kanyang music player. Tumigil siya sa pagsusulat. "Baka si Mama!" bulong niya sa sarili. Ngunit narinig niya ang pagkalabit ng doorknob sa kabilang silid. Ang silid na iyon ay nakapadlock mula pa noong burol. Doon huling nanatili si Lola. Lahat ng gamit nito ay nandoon pa rin. Hindi tinanggal, hindi ginalaw, tila bang nag-aabang ng pagbabalik. Tumayo si Ella at tinungo ang pinto ng kwarto ni Lola. Dahan-dahan niyang idinikit ang tenga sa kahoy. Walang tunog, tahimik. Biglang may 3 mabilis na katok mula sa loob. Nabitawan niya ang hawak na flashlight at napaatras. Nang bumukas ang ilaw sa hallway, walang tao, tahimik. Kinabukasan, ikinuwento ni Ella sa kanyang ina ang narinig niya. "Naku anak, baka ini-imagine mo lang. Huwag mo ngang lapitan ang kwartong yan," sabi ni Lorna, ang kanyang ina, habang nagkakape. Pero si Ella ay hindi mapalagay. Tuwing 12:00 ng gabi, lagi niyang naririnig ang paglalakad sa hallway, ang bahagyang pagsara ng pinto ni Lola, at ang tunog ng rocker chair sa loob. Hindi ba't dinala na yun sa probinsya? Tanong niya minsan sa sarili. Pero malinaw ang pag-ugong ng lumang silya. Parang may nakaupot, nagpapadyak. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Ella na mag-record ng audio habang natutulog. Gamit ang lumang cellphone, iniset niya ito upang mag-record buong gabi. Sa umaga, habang nagsusuklay sa harap ng salamin, pinakinggan niya ang recording. May ilang oras na puro hilik lang ang narinig niya hanggang sa umabot sa 12:00. Recording 12:01 a.m. Puk! 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 Tapak! 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 12:04 a.m. Ella, isang garalgal na tinig, mahina ngunit malinaw. "Huwag mong buksan ang pinto!" Nabitawan niya ang cellphone sa kaba. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Muling bumalik si Ella sa silid ni Lola kinagabihan. Tanga ng isang kandila at rosaryo, tahimik siyang nagdasal sa tapat ng pinto. "Lola, kung kayo po yan, bakit hindi kayo matahimik?" Bigla na lang bumukas ang ilaw sa hallway kahit walang ibang tao. Tumayo siya, lumapit sa doorknob at hinawakan ito. Malamig. Parang may nagyeyelong kamay na nakahawak din sa kabilang panig. Nang buksan niya ang ilaw sa sala, walang tao. Pero may nakabukas na aklat sa lamesa, ang lumang diary ni Lola. Kinuha niya ito at binuklat. Sa huling pahina, may bagong sulat. Hindi pa nangingitim ang tinta. "Nakita ko na ang isa sa kanila. May aninong kumukuha ng kaluluwa sa loob ng bahay. Huwag mo akong lapitan, Ella. Pumunta ka na sa simbahan. Huwag kang magtiwala sa salamin. Hindi ako ang kinakausap mo tuwing gabi." Gabi ng Huwebes, nag-empake ng gamit si Ella. Sinabi niya sa kanyang ina na matutulog siya sa bahay ng kaibigan. 11:00 ng gabi, habang papaalis siya, may narinig siyang kaluskos sa kisame. Nang lumingon siya sa hallway, nakita niyang bukas ang pinto ni Lola. Sa loob, madilim, at sa dulo ng kama, may nakaupo. Mukha ni Lola, ngumiti. Ngunit ang ngiti ay tila mali ang anyo, kulubot pero masyadong mahaba ang bibig. Ang mata, puti. "Ella, dito ka lang. Buksan mo ang pinto."
Hindi mo pa ako kilala. Ella ay mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Hindi lumingon. Hindi na siya bumalik kinabukasan. Pinabendisyonan nila ang bahay. Ngunit ayon sa pari, hindi ang kaluluwa ng matanda ang nananatili roon. May bagay sa kwartong iyon na ginaya lang ang anyo ni Lola. At hindi ito umalis dahil may hinihintay pa ito. Isang linggo pagkalipas, muling binuksan ng kanyang ina ang bahay. Pinatanggal ang mga lumang gamit ni Lola. Ngunit may isang natagpo ang papel sa ilalim ng kama. Isang sulat. Gawa sa dugo ang papel. May iisang linya. Bakit mo siya iniwan, Ella? Nasa loob ka na rin ng kwarto. Hindi pa rin ibinubura ang pangalan ni Ella sa lumang aparador ni Lola. At dyan nagwawakas ang ating kwento ngayong gabi, Katambay. Kung ikaw ay kinilabutan, nabitin, or napatingin sa likod mo habang nakikinig. Ibig sabihin, nakuha ka na ng gabi. I-like mo na ang video at i-share sa mga kaibigan mong matapang din. O kahit yung mahilig matakot sa sarili nilang anino. Gusto mong ma-shoutout sa susunod na episode? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Oo, binabasa naming lahat. Kahit yung medyo nakakatakot. At kung meron kang sarili mong kwento ng kababalaghan, ipadala mo na sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok sa ating gabing puno ng hiwaga. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat ka lagi. At huwag mong hayaang maiwang bukas ang pinto. Paalam, Katambay. At tandaan mo, hindi lahat ng aninong gumagalaw ay guni-guni lang.